Good morning, good morning, good morning, good morning, good afternoon sa'yo dyan kaibigan kung saan ka mang sulok sa mundo. I wish you well. Welcome to the Parking University. Quick video kaibigan, sharing of knowledge dito sa Parking University kaibigan. Pag personal growth yung hinahanap mo, pag personal growth yung dito ka sa frequency na ito kaibigan. Growth sa atin kaibigan. Kung hindi tayo nag-grow kaibigan, we are slowly dying daw kaibigan. Yung iba may kasabihan, may nabasa ako kaibigan na some people will just live until 21 years old and they just like die until 75 years old. Kasi nga we are living kaibigan pero parang wala na tayong dreams, wala na tayong parang namatay yung dreams natin kaibigan. So wow, so dito tayo keep learning kaibigan. After we graduate, nag-aaral man tayo or hindi kaibigan, end of the day we keep learning, growing kaibigan. Alright, topic natin kayo ngayon kaibigan dito sa libro na binabasa natin kaibigan, itong being defensive. Wow, alright, bakit natin ito talakayin kaibigan? Kasi kung hindi tayo conscious kaibigan, ganito lang daw yan kaibigan, walang good or bad. It could be ang tao na yon is conscious or unconscious lang siya sa kanyang ginagawa. Okay, so ano tong talakayin natin tong topic na being defensive. Bakit nga ba daw tayo magiging defensive or isang tao magiging defensive? May mga rason daw ito kaibigan. Wow! Okay, kasi kung matalakay natin ito kaibigan, ma-realize natin, consciously na conscious na tayo na minsan, hindi pala talaga ako kailangan magiging defensive all the time. Let the other do the talking, win, as long as you understand that, oh wow, pwede pala akong hindi magiging defensive kasi conscious na ako ngayon na ganito pala yun how it works. Kaya maganda talaga na mayroon tayong matutunan sa ibang tao or sa ibang eksperto kaibigan, rather than we just believe kung ano yung mga old core belief natin kaibigan or ano yung namamana natin. So there's nothing wrong with that, but once we try to explore others opinion or others expertise na pwede nating pag-aralan at saka pwede palang ma-apply sa atin, then we are slowly growing at least 0.001% per day kaibigan. Wow! Alright, so una, bakit daw tayo magiging defensive? It could be daw kaibigan na itong tao na nagsasabi sa ito kaibigan is, it could be may totoo siyang sinasabi sa iyo. Wow! Part of yourself na totoo. Kaya as a human kaibigan, part yan sa atin as a human being kaibigan, it's kailangan tayong mag-defense. Okay? Yung ego natin, meron tayong ego. Okay, yung yung parang pride or ego natin kaibigan, na itong ego natin, ito yung ang function nito kaibigan, kailangan i-defend niya yung sarili niya. Okay? So kung may magsabi sa iyo ng something at saka deep inside sa subconscious mo kaibigan na wow, parang totoo yun yung sinasabi niya, defensive ka kaagad. Okay, sabihan mo kagad, magagalit kagad, ba't mo yan sinasabi? Hindi yan totoo. Bakit mo yan na ganito? So doon magsa-start na yung traction kaibigan. Doon magsa-start yung traction at saka doon the more na magiging defensive ka kaibigan, at saka yung tao na kausap mo, mapapansin niya yun na defensive ka. You're not open or happy na sinasabi niya. Kasi nga part pala doon is totoo kaibigan. Parang hindi mo lang matanggap. Okay? Yung ego lang natin yung nagdidipinsa pag hindi tayo conscious na pwede pala tayo daw dahil nag-react tayo o react tayo dahil may part doon na totoo sa sinasabi niya. Wow, okay? Pangalawa, it could be daw kaibigan na mayroong something sa part doon na parang totoo, parang hindi. Wow. So parang ba't naniwala ka sa subconscious mind mo na it could be true sa sarili mo. Okay, pag sinabihan ka niya ng something, it could be true sa sarili mo na totoo yun. Kaya as a human being, defensive na naman tayo kaibigan. Bakit may defensive? So once defensive tayo kaibigan, parang mayroon tayong force na inano kaibigan, mayroon tayong pino-force doon. It could yung kausap natin, mapansin nila yun na mayroon tayong force na ina-apply. So anything na defensive tayo kaibigan, the conversation will not really go well. Okay, so naka-ano ka na ba ng conversation na one is very defensive kung anong sinasabi mo, parang hindi kayo magkukonek kasi nga defensive siyang masyado or parang nagagalit siya pag mayroon siyang sinasabi na sa sinasabi mo kahit naman daw hindi totoo, kasi nga naniwala siya na part of that one is totoo kaibigan. Wow. Okay, mayroon pa yung pangatlo kaibigan. I think ang pangatlo is it could be ano yung pangatlo, isipin natin.
Ganun kaibigan. Yung pangatlo is mayroon tayong core belief kaibigan na parang inaatake tayo na core belief. For example, 'di ba? It could be your religion, 'di ba? Your religion, or it could be may core belief ka. For example, napapansin mo yung pag may eleksyon sa atin, 'di ba? Bakit may mga tao na si President A yung gusto nila at si President B yung gusto ng ibang tao? At saka pag inatake yung president nila or candidate nila, nagagalit sila. Yung iba is makipag-away pa for the rest yung buhay nila, kahit kamag-anak nila, hindi na sila makipag-usap for the rest of their life dahil lang doon sa core belief na yun kaibigan. Or it could be religion, di ba? May ibang tao na makipag-away talaga pag pag ibang tao hindi maniniwala sa gusto nila na dapat tama sila, itong religion nila is yun talaga. So yun yung kaibigan, na mayroon kang core belief na ikaw yung sayo is yung tama, ang sila ang mali. Okay, but pag conscious tayo nito kaibigan pala na kung anong sinasabi ng ibang tao, it could be totoo yun, it could be part doon is may totoo, or it could be yun yung mga core belief ko. Instead of reacting and being defensive, it could be pwede natin yung tanggapin. Wow, it could be kaya mag-step back tayo kaibigan. Instead of reacting na maka-cause siya ng away or maka-cause siya ng tension kaibigan, mag-step back tayo kaibigan. Oh wow, it could be totoo siguro talaga yon, saka ganito talaga yon. Yeah, acknowledge that kaibigan. Sometimes let the other person win daw. Wow, walang masama daw yung kaibigan, walang masama. But in your mind, intindihin mo rin daw siguro na ganun, i-acknowledge mo nga baka part dun sa belief ko na ganun, I don't need to be defensive, just accept it. Kung ano yung sinasabi ng ibang tao, be open, and if you think na hindi yung totoo, wag ka rin magdepensa, kasi kung alam mo yung hindi totoo din, it's ang problema yun doon kaibigan is hindi na sayo kundi yung nagsasabi na doon. Siya na yung may diferensya kasi nga nagsasabi na siya ng hindi totoo. But end of the day, hindi tayo naapektuhan pag hindi tayo mag-defensive, hindi tayo maapektuhan, hindi maapektuhan yung emosyon natin. So that means controlling our emotion kaibigan. Wow, napakadaling sabihin pero napakahirap gawin kaibigan. Wow, napakahirap gawin na i-control natin yung emosyon natin.